We are very stressed. Hindi gumagana. Paano na tayo makakagalaw dito sa... Oh my God, ang ganda dito. Ganun. Oo. 银行卡。不要辣椒。 Sleep well like your mom. Ang ganda. If you're watching this, I made it for you. 13,000 pesos for tea. Hi guys, welcome to China! We are now in Beijing and we are very stressed. Kakasimula pa lang ng vlog. Hindi ako nag-vlog papunta dito because sobrang aga. Yung flight namin was 6:55 kaya 3 a.m. pa lang gising na kami and I figured di na ako mag-vlog sa journey because lutang-lutang tayo and puyat. But we are finally here. I've researched a lot in preparation going here. Yung mga bagay na kailangan i-prepare, no? So, akala ko super prepared na ako. Like, mga laging sinasabi ng mga vloggers, make sure you download na all of the apps that you will need bago ka umalis ng Pilipinas, which we already did. Yung Alipay, yun yung gagamitin mo mainly for paying stuff here. I-connect mo lang dun yung credit card mo or debit card, ganyan. And then Didi, which is their Grab, Uber kind of transportation. Tapos, A-Maps, yung kanilang Google Maps kasi hindi siya nag-work yung Google Maps dito or hindi accurate. Ano pa ba? Alipay, WeChat, A-Maps, tsaka Didi. Okay na lahat, no? Tapos, pagdating namin, meron na rin kami no arrival card kasi nga ready na kami because na-research ko na rin yan. Usually, yung iba dito pa lang nalalaman yung arrival card. So, kami ready na. Everything was smooth until magbubuk na ako ng Didi. Pagdating namin dito, going to the hotel, mali yung Didi na nabook. Marami palang kinds. So, dapat pala Didi China. Buti na lang si DTB, Didi China yung nabook niya. Kaso hindi niya sinet up. Paulit-ulit ko kasi sinasabi sa kanya, dapat lahat na-activate na set up na, nalagyan na ng mga cards and everything. Dinownload niya lang, hindi niya sinet up. So kanina, ang tagal namin sa airport kasi mali yung app ko. Ang bagal ng internet namin. And hindi dumadating yung OTP ni DTB para magamit niya yung app. So tayo namin figure out. No? Finally, we figured it out. Merong option sa Alipay para makapag-book ka ng Didi. So doon kami nag-book. Kaso ang tagal din namin bago nakapaghanapan ng driver kasi hindi kami magkita. Magkatabi na pala kami, as in magkatabi na kami, pero hindi namin alam na siya yon at ako yon, mga ganyan bagay. So, tagal! Ang aga namin nakalabas ng airport, ang bilis ng mga bagahe, ang bilis namin nakalabas ng immigration because nga, ready na lahat, meron kaming arrival card and all. Pero doon kami nagtagal, 2 hours din ata bago kami nakalabas in total. But we're finally here in the hotel. But another dilemma is, hindi gumagana ang aming Big Sky. Sabi ko kasi, hindi ko sure kung gagana kasi nga napapanood ko, puro mga dapat magkukuha ka na ng eSIM, mag-download ka ng VPN, wag ka magkoconnect sa mga wifi dito. Kasi banned dito yung mga TikTok, Instagram, and Facebook, ganyan. But if naka-eSIM ka, okay naman lahat. Syempre, hindi ako kumuha ng eSIM kasi I'm sponsored by Big Sky every time I travel, diba? So sabi ko, kung gagana yun, edi okay na. But if not, kukuha na kami ng eSIM dun sa airport pa lang. Pero pag land namin sa airplane pa lang, gumagana siya ng okay. Sa airport, gumagana siya. Pero pag sakay namin ng Didi, hindi siya gumagana ng maayos. So ngayon, hindi namin ma-figure out ni DTV yung eSIM. Ang dami naming issue. Kaya hindi kami makalabas kasi hindi kami makanavigate. Anyway, it's now 3:30. We have to go out para makakain. Tsaka buti na lang, the good thing is, pagdating namin, bumabagyo. Ang lakas ng ulan. Nagland kami dito sa Beijing ng mga 11:30 eh. Hanggang 2 o'clock yung ulan. So yan, pagdating namin dito sa hotel namin, which is around 2:30, tumigil na. Tapos yan, ngayon medyo clear na yung sky. At least naka-less na sa stress namin yung ulan. Hindi na siya umuulan na yan, no? Araw na. Now we just have to figure out how we can navigate pag nakalabas na kami because I don't know what we're gonna do. Kala ko pa naman super duper ready na ako with everything, with all of the research and preparations before going here. Pero nagkulang pa din. So ang pinaka-importante sa lahat talaga is eSIM na okay for China or VPN para pagdating nyo hindi kayo ma-stress. Kasi napakalaking bagay ng internet dito. Lahat kailangan ng internet. Kasi cashless, tapos usually hindi din tumatanggap ng credit cards. Alipay talaga dapat. So hindi mo magagamit
magamit yung Alipay kung wala kang internet. Tapos, translator, kasi halos lahat hindi nag-i-English, kailangan lahat ito translate mo. And, yung Didi app for booking the ride. Although, pwede din namang mag-train, pero kailangan mo pa rin ng internet. So, yun talaga yung pinaka-importante. Step 1 mo. Si DTB nag-connect na siya sa wifi, pero ako iniingatan ko pa rin yung phone ko i-connect sa wifi dito sa hotel because hindi ko pwedeng ma-risk na hindi ako magkaka-access sa mga social media ko because nandun ang trabaho natin and 9 days tayo dito. So, ayokong i-risk. Yung laptop ko, kinonect ko na and okay naman. Nag-work siya maayos. Simula ng vlog, stress agad. Big Sky, ngayon mo lang ako finil. Although, medyo hindi din siya nag-work properly nung nag-cruise kami. Pero nag-message lang ako sa kanila. Tapos, parang restart lang nila at saging okay na. So, nag-message ako sa kanila ngayon. Sana mag-work siya after nilang mabasa yung message ko kasi hindi pa nila nababasa. Anyways, we are now staying here at the Peace Hotel para peaceful. Pero hindi peaceful ang kaganapan na nangyayari. I-room tour ko nga lang kayo saglit. Wala naman masyadong ganap. Very nice 4-star hotel na medyo luma na. So, hindi na siya modernized. Ganon. So, left is the banyo. Merong full-length mirror dito for the OOTD. This is my OOTD for today. Lululemon. And this beautiful, beautiful Nike X Skims na top. Sobrang ganda. Kaso maulan and malamig ngayon dumating kami. So, baka hindi ko mag-rampa because naka-cardigan ako. Ang ganda nito. I love it. So, that's the banyo. Malaki. Yan o. May tub na medyo madumi na nga. Well, parang stain lang naman ganyan. Kasi nga, it's a little bit luma. But nabasa ko naman lahat yung mga yan sa review, so in-expect ko na. Because maganda naman sobrang yung location. Pagbaba mo, walking distance lang siya sa Forbidden City, Wangfu Jing Street, mga ganyan yung mga puntahan talaga dito. Mirror, and then meron tayo dito closet. Ano naman ito? Ayan. Robe and slippers. Minibar. Is this a fridge? Ayan. Yan na yun. TV. Very big. Tapos, dalawang... Double ba yan? Yeah, double na mattress. Yun lang naman. This big table here. Another mirror. Laki. Very nice. Window lighting. Ganda na ng weather. Yay! Sana tuloy-tuloy na to. Hindi pa ako nakakabook ng Great Wall namin na activity kasi isa pa yun sa hindi ko din ma-figure out. Gusto namin mag-hike or mag-trek doon na walang time limit. Kasi yun talaga yung pakay namin dito sa Beijing. Gustong-gusto ko nang mapuntahan yung Great Wall of China. So yun sa dream namin ni Alfred, my late best friend, na mapuntahan. Kaso hindi na namin napuntahan. Parang randomly ko lang naisip, sabi ko kay DTV, parang kailangan na natin puntahan yung Great Wall habang kaya pa ng tuhod natin. Kaya nabuo tong trip na to. Kasi gustong-gusto ko nang puntahan ang Great Wall of China, which is in Beijing, at saka ang Disneyland na nasa Shanghai. Akala ko kasi, hindi siya pwedeng puntahan ng isang trip lang until nakakita ko ng isang friend ko. May-ari din siya ng travel agency. Na pinuntahan niya both. Sakto na, sa cruise kami noon nung nakita ko na ginagawa niya. So, minessage ko kaagad siya. Sabi ko, pag uwi ko, gusto ko din yan asikasuhin. Siya na rin yung nag-asikaso ng visa namin. So, yun yung short story. Anyways, figure out muna natin paano tayo makakalabas. Meron akong free na nakuha na 5 GB data na eSIM sa Klook nung binook ko yung Shanghai Disneyland. So, yun yung ginagamit namin ngayon at Finifear Hotel. Pareho kami ni Don na first time makagamit ng eSIM. Hindi kami marunong. So, paano ba nag-work yun? Wala. Hindi gumagana. Hindi din gumagana daw. Ano na nangyayari? Paano na tayo makakagalaw dito sa ano? Tapos, bumili ako sa Klook ng yung sinasabi ng mga pinafollow ko na eSIM na good for China. So, bumili na ako. Good for 8 days. Hindi ko naman alam paano kunin, paano gamitin. Kinakain kami ng buhay ng teknolohiya. So, let us figure that out first before tayo lumabas. Okay. We are finally out. And the sun is also out. Ang ganda. Actually, hindi na namin na-figure out. Ang ganda. Ano yun? Decoration lang pala. Hindi na namin na-figure out yung... Na-amaze ako. Hindi na namin na-figure out. Uy, ano yun? Hindi na ako nakapagsalita. Hindi na namin na-figure out ang internet and everything. Lumabas na lang kami kasi nga, super walking distance lang naman tong Wangfu Jing Street ba to? As in, straight lang pala talaga. Like, paglabas namin ng hotel namin, isang diretso lang. Mga 5-minute walk. Sayang! Sakap na agad mag-shopping. Hindi tayo pwede masyado mag-shopping dito kasi magtitingin tayo papuntang Shanghai. So, pigil-pigil lang ng konti. Arabica, super lapit. Well, ito naman kasi talaga yung nakalagay dun sa booking.com nung binook ko ang hotel namin.
There's Zara, Anta, oh my God, there's Charlotte Tilbury, Fila, Adidas. Yun, oh my God, nandiyan ang mga Unlove, yung Adidog. Hanap natin ng Adidog si Waggy and si Barkley. Ang ganda, it's like the street near our hotel sa Unlove, Prague. Lagi nating nilalakaran araw-araw. Yan, isang buong stretch ng ganun, ng shopping street. Pero parang walang kainan. Ano ba yun? Manap ba tayo ng mga kainan? Di pa tayo kumakain. Ang nakain pa lang namin today is yung pagkain sa airplane. Lame. Oh my God, ang ganda dito. Ay, nabaliw na. There's Chanel. Lame. Oh my God, we're so close to everything, ha? We saw a friend. A high school friend. Na-stop ko ata yung vlog habang nagchichikahan kami. Pero ang random, nagkasalubong kami. Tapos ang random dahil same hotel pa kami. Kaya pala dito lang din sila naglalakad. Anyways, pinakita si doon na noodles from the town of Longevity. Hefu noodles. So now, the struggle is, hindi kami pinapansin kasi hindi kami makapag-translate. Tapos yung menu, QR code din. We are so doomed. Hindi talaga namin may enjoy itong China trip na to kung hindi natin ma-figure out dahil nakakabaliw. Yung friend namin, yung guy, nag-eSIM din daw siya, pero not from Klook. I think we need to go to a mall and buy an eSIM and magpa-help from there. Or, yung friend ko naman na girl, nag-roaming na lang daw siya sa Globe. Maybe I should do that. So yeah, we'll update you again if makakain kami. Pagkain na kami, guys. Saya-saya ko. Thank you so much for the food. Lucky. Sarap tomato soup. Sarap tomato with cheese and beef. My God, ang sarap ng cheese. It's so creamy. Oh, thank you, Lord. Nakakain din. Binigyan kami ng wifi nila, no? Tapos, para ma-access namin yung QR code. Hindi rin gumagana. So, humingi na lang ako ng menu na papel. O, dito, tuwa na ako. Sabi doon, kahit pa may menu na papel, paano tayo magbabayad kung wala tayong wifi? Eh, Alipay nga pala. So, nag-go-roaming na nga lang ako. And now, everything is working fast. Sobrang okay na lahat. Gumagana na lahat with my Globe roaming. First time ko mag-roaming ever. So, hindi ko alam paano to. Kung gaano ko man magiging mababayaran ko. Kaya kinonta ko muna yung friend ko na nag-work sa Globe. But for now, sobrang saya ko. Dahil parang tao na ulit kami. Sobrang hirap pala talaga, no? Walang internet. At least in this part of the world. Nag-reply na si Big Sky, hindi ko pa nabasa. Nakita ko lang na nag-pop. Sana naman mag-work. Parang hindi ko kailangan mag-roaming everyday. Look what we found, Kenzie and Kaya! If you're watching! Sabi ko, iba-vlog ko kasi para pag napanood ng dalawa. Sabi nyo doon, sabihin na naman ng mga yan, oh! Parang mga aso. Ang laki. Miniso yun. Oh, pati ako tuloy looks like Kaya. Cute! Oh my God! Yan saya. Daming Stitch! Pablo! Yan, birthday! Birthday Stitch! Ang mukha ni Wagyu. Wala, ang saya. Yung tugtog pa ganun. Parang mapapabili ka talaga. Pati naman siya, nabaliw na ako. Love look mo. Ayan sa'yo. Pouch ba yan? Ang cute nito, love. Ay, ang ganda. Ay, iba pa yun. Ay, hindi. Miniso din to. Saya. Ang ganda. Oh my God. Doon tayo. Nakita ko na si Hello Kitty. May mga blind box pa na Stitch. Ano? Nagawili ka sa Oo. Mga watch na Hello Kitty. Oh, ang ganda. Oh my God. Look at that. Ang ganda. Oh, what is this? Akala ko si Cinnamon roll. Jesus, ang cute. Ba't hinampas ng lalaki?
Sobrang mahal ng mama mo. Charot. Hindi, empleyado si Jan eh. Ah, okay. Kaya pala. Eh, ba't naman kasi pinakita niya may mga bata, sinapak ko niya. Kaya pinakakabali yung minisuland na yun. Diyos ko naman, siraan ng buhay. Kung kasama ko talaga yung pamilya ko, ewan ko. Baka 3 hours, 4 hours kami dyan sa loob. It was so fun! Biniraos lang namin ang mabuti, pero definitely babalik kami dun. So, nag-send ako ng picture sa mga kapatid ko. But, I just got a few. Ooh, what is that? Ang bilis ma-distract. Naming kabayo. I just got a few Hello Kitty things. And si Don bumili ng mga snacks. Ang saya! Year of the Horse. Kailangan natin yung himas-himasin lahat ng mga kabayo na yan. We are just walking along ito pa rin, Wang Fujing Street. Ito, gold. Lining Antaw. You wanna go in? Ayan yung na-research ng DTV na brand ng shoes dito sa China. Sila na rin daw ang owner ng Salomon. Right, love? The Lining. Chinese Olympic Committee official partner. So, tingin daw kami dito ng running shoes. Hindi talaga siya nagdala ng mga sapatos dito eh. Dahil nga, balak talaga niya bumili. Nag-research na niya to bago pa kami pumunta dito. Kamukha niya yung yung Adidas na, yung running shoes na sumikat. Parang shark. Baka magbo-bounce-bounce ka din. Ang daming maganda na naming napasukan na parang black hole na to. Tuloy-tuloy na. Hindi na ako nakapag-vlog. Sobra ako na-overstimulate. Navlog ko says Kubo. Kubo Space. Sino nga ba yun si Kubo? Parang nakikita ko lagi ang Kubo na yun. We went inside Huawei kasi may pina-check si ate na open ear clips ang tawag. Kakabudol. Pati ako nabudol tuloy. So, send ko muna sa kanya. Kakabili ko lang ng Bose na open earbuds, diba? Pero ang ganda nun sa Huawei. And then, after we went inside Disney store, sobrang cute din. Tapos, nagtuloy-tuloy na. We went inside KKV. Ang daming SpongeBob. Ako send na ako ng picture sa mga kapatid ko. And then now, tabi-tabi na lang talaga yung mga nice and cute stores na nakikita namin. Na-overstimulate ako, na-overwhelm ako. Hindi ko na alam kung ano iba-vlog ko. Ayun yung KKV, ang laki. Di ba nabaliw kami sa KKV na nakita namin doon sa SM Sukat. Okay. Medyo nahirapan lang kami kasi feeling ko it's because of the internet. Parang ang bagal nung internet namin kaya hindi ma-scan ni DTV. Yung iba parang nahihirapan din eh. Kaya yung mga nag-a-assist, tinatanong nila kung may cash, sila na lang yung magbabayad, sa kanila na lang babayaran. Pero wala kasi kaming cash. Anyway, finally, nag-work. Siya na yung nagbayad. Tapos binayaran ko siya through the WeChat. Hindi kasi gumagana yung Alipay. So, WeChat na lang. Ginagawa naman nila ng paraan, in fairness. So, we're here now, sitting in the middle of the street for the vibes, para matry. Puro bula kasi kanina. So, nilipat ni ate dito para hindi kami lugi. O, diba? Ang bait nila. It's 21.10 yuan. Cheers, love! Sarap, matamis. That's actually really good. Habang nagsasayaw si na mother doon. Ay, tapos na. Now, let's pahinga muna here while nagkakagulo ang mga tao doon. Sige lang. Sakto yung pulutan mo galing sa ano. Saan ngayon, love, Miniso? Ano ba yan? Chicharon. Parang bacon.
Okay, my first big gastos. Pero ito talaga yung pakay kong bilhin dito. Kasi I heard mas mura. At dito yata talaga galing ang DJI. Akala ko nga sa Japan. Dito pala sa China. Kaya ang goal ko is bumili ng either Osmo Pocket 4 or this Action 6. So yun yung pinagpilian ko. Pero iniisip ko, parang hindi ko naman kailangan ng 4 kasi okay pa tong 3 ko. And parang gusto ko talaga yung night mode. So, na-explain naman niyang mabuti and I ended up buying the Action na 6. Sabi niya, sobrang konti lang naman daw yung upgrade ng Pocket 3 to Pocket 4. So, hindi ko naman daw kailangan mag-upgrade to 4 plus walang stock. Pero yung Action talaga yung bet ko kasi nga, mas madaling gamitin than this one. Eh, ang likot ko, diba? Kasi sira ko na ngayon dati. So, nung chinek ko siya ngayon, ang ganda. Ang ganda pa rin talaga ng, video quality. Kamukha pa rin ng video quality nito. Kaya ako natutuwa. Plus, itong mic ko, gagana pa rin dyan. Kaya, yay! So, ito, may tax refund, 9%. Pero sa airport pa daw makukuha. Yan yung number 1 agenda ko na mabili dito. 3,598. Okay? First time pwedeng gamitin yung card dito. Actually, gusto ko talaga mabili ito ng unang araw because ito na yung gusto kong gamitin na pang vlog dito, especially kapag ka nag-Great Wall of China. So, yay, I'm so happy. Plus, wala kaming dalang power bank. Eh, ang bilis malubat nitong DJI. Yay! New camera. Alam mo, nagtagal lang kami because hirap na hirap siyang i-type yung pangalan ko. Tapos ang haba pa. Tapos paulit-ulit niyang iniisa-isa yung spelling. Sabi ko kay DTV, sa mga susunod na tax refund attempts namin, passport na lang niya, siya na lang magbayad. Para Don Lucas lang. Ang sabi, huwag ko daw i-open dito. Dapat daw paglabas ko pa ng China para magka-tax free ako. Tapos sabi ko, kaya ko nga ito binili kasi ito na yung gusto kong gamitin habang nandito kami. Like pagka nag-Great Wall, nag-Disneyland, parang hindi ako nahihirapan alagaan itong Osmo Pocket 4. Tapos sabi niya, make sure ko lang daw, if i-open ko, ibalik ko lang daw sa box kapag ka nasa airport na. I guess, that's what I'm gonna do. It is already night time. Dilim na, 8 o'clock na. Pagod na yun talaga ako. Buti na lang, super duper lapit lang namin. We're finally home. Super lapit lang, nakakatuwa. Anyways, ngayon pa lang ako bukas ng maleta because kanina nga nagpanic kami doon. But I'm so happy with this Budol by Loreen Uy. Kasi ito na lahat ng outfits ko for the whole 9 days. Si DTV, ayun yung kanya. Oh, di ba? Hindi nagusot. Ang kay DTV naman, lahat ng tops, tsaka yung pants niya, kasi medyo makapal. Pinanood ko yung vlog ni Loreen sa LA. And then nakakatuwa na budol ako kasi madali na, ganyan lang. Tapos sasabit na lahat. Oh, Boogs. Since maninipis yung mga damit ng girls, kaya lahat ng buong outfit ko for 9 days, nandyan na lahat. Ang saya! Ayan, o diba? Tapos hindi pa siya naggusot. So, hi Kobe. Ayan, madali ko makikita yung mga outfit ko. Thank you so much, Lau. Wow, close! At ayan, lahat na kay DTV. Ililink ko yan here sa screen, yung magbilalabas dito na QR code to get this. But, such a nice budol. Travel tip. Ayun lang. At least konting cubes na lang. And then, dinala ko yung ala etude. Dito ko ilalagay yung mga cameras and vlogging stuff if naka-mini bag ako. Ito maliit lang, cute. Tapos yan, puro mga bags, underwear, shoes, chinelas, ito, workout clothes, and accessories, mga scarf and caps, mga ganun. Sobrang gaan, like 18 kilos lang yung maleta ko. 25 kilos yung baggage allowance. Yung kay Don, 15 kilos lang. Diba? Naming space. Tapos pauwi, naka-business class kami kasi miles lang ulit yung ginamit ko for this trip. Gusto ko sana business class for both. Kaso lang, walang available na business class from Manila to Beijing. Pero buti na lang may nakuha ako ng Shanghai to Manila. So, pauwi, naka-business class kami, kaya 40 kilos each. I'm so excited. Kasi feeling ko masarap talaga mag-shopping dito. And if sipagin man ako, baka magpasabay ako. Ang daming cute stuff. So, na-overwhelm ako. Hindi ko alam, baka mamaya ang dami ko mapasabay or I don't know. Either madami ako mapasabay kasi nga ang daming cute stuff or wala. Kasi nga ma-overwhelm ako. Dahil ang tagal ko nang huling nagpasabay dahil na stress ako sa dami ng tao dun sa closet. So, hindi ko na mapanindigan na ma-entertain lahat
Na yung iba kasi makikipagtsikahan pa, kapag ka mag-i-inquire, mga ganon. Gusto ko lahat i-replyan ko, kaya napapagod ako. Hindi na lang ako nakakapag-post. But sobrang dami kong nakikita na gusto kong i-post doon kasi alam ko magugustuhan ng mga kumaris ko. Kaya ang hirap. But we'll see, I'll try here. Tapos, syempre, gustong-gusto ko talagang puntahan ng Songmont. If you know me and you're my follower, you know how I am obsessed with Songmont ever since I discovered it noong 2022. Nasa States ako noon nung na-discover ko. Just to find out na galing pala siyang China. Pero nasa States ako nung na-discover ko siya. Yun yung time na naghahanap ako ng mga quiet luxury na mga bags. So, parang pupunta ako sa States noon, tapos nag-search ako ng mga gusto kong mabili, quiet luxury na bag. Siya yung unang-una lumabas. Di naman pala siya US brand. But doon ako unang nabaliw sa kanya, and then, ang dami ko na naging Songmont na bag. So, I'm so excited to finally go to the store. Ayoko sana bumili ng bagong bag kasi ang dami kong bags. Pero, just like when we went to Paris, I wanted to buy Pollen for the sake of buying dahil nandun na ako. And then when we went to the UK, I wanted to buy Demelier. So dito sa China, syempre, I want to buy Songmont. Kaya inisip ko yun, ipasabay ko. Kaso ang lalaki kasi ng boxes nun. So kung may mga magpapasabay na willing na walang box, then baka. So yun lang. Gusto ko lang i-share. Hindi na sana ako mag-vlog, pero kaya ako nag-vlog kasi gusto ko i-share yung nabudol ni Loin. Tapos ang dami ko nang naikuda. Okay, magpapahinga na kami because tomorrow we're gonna run. Good morning, love. Uy, ang saya ko. Ang daling mag-vlog. Pwedeng maglikot. It's now, ano oras na? Siguro 8 o'clock na, no? Kasi 7 ako bumangon eh. We're out to go jogging. Ang gumising ito yung DTV 6. Pero kasi mga 9:30 tulog na ata kami. Kasi pagod na talaga kami kahapon. But now we're out for a run. It's very cloudy. And at least it's not raining. But mag-run kami towards Tiananmen. Hindi ko alam paano i-pronounce. Square. Ang ganda ng weather. Sana ganyan lang. Supposed to be today, pupunta kami sa Great Wall. Pero pinagpaliban na lang namin today. Tomorrow na lang. Kasi today, puro clouds yung weather app. Tomorrow may konting sun. Usually, yung gusto namin sa akin na luge, sinasarado daw yun pag cloudy minsan eh. Kaya ayoko i-risk. But tomorrow na lang kami mag-Great Wall. Today, gusto ko sana Forbidden City. Pinaplano ko siya kagabi. Ibubook ko na sana sa Klook, kaso tulog na si DTV. Sabi ko, bukas na lang tatanungin ko muna siya. Ayun, ngayon, hindi na pwedeng bumili. Wala ng tickets. Hindi na namin mapupuntahan yun kasi wala na kami ibang araw. Monday, alis na kami. Pwede naman siguro bukas after Great Wall. Ayoko nga na nagmamadali sa Great Wall, so wag na lang. Ang sarap ng weather. So mag-jogging na tayo mamaya ng kukuda. We'll take you along with us with my new DJI Action 6. Let's go have some action. Ito yung Waldorf Astoria. Tapos ayan na yung Wang Fujing Street. Sobrang lapit lang. So 3 minutes lang nga talaga. 3-minute walk. Then ayan na lahat ng shopping center. Ayan, ako binili yung DJI sa APM na mall. Starbucks. First time ko ulit tatakbo sa ibang bansa. First time ko palang tatakbo in general. No, love. After my surgery, I'm using my Norda na budol ni Aaron when we were in Melbourne. Super comfortable. Para talaga siyang may bubble sa ibabaw ng toes ko. So happy with my new camera. Sipag mag-vlog. Sipag ko daw mag-vlog. By the way, ito yung train station. Super lapit lang, katapat lang nung mall na binilan ko. Nitong camera. Jinyu Hutongjon. Yan, katabi ng Gundam and Lego. Super nice location talaga. Kahapon may pila dyan sa Swatch. Until now yata may mga nakakamp. I'm assuming that's because of the AP Swatch. Ayun may mga nakakamp. Ewan ko kung kita nyo. Then here, ito yung pinag-inuman namin kahapon, yung may... Ay! Nawawala pala siya, love! Ay, hindi, yun pala. Kala ko. Gusto kami kumuha ng beer kahapon, na yun lang yun. And this whole street, may mga bilihan ng pagkain, ganyan. We are now inside. Merong parang security doon. Akala namin may entrance. Tapos nagtitingin sila ng mga ID. Ayun pala, mga ID ng mga locals. Tapos kami, pinakita namin yung passport namin na picture. Buti na lang may picture kami ng passport. So, nung nakita nila yung passport namin na picture, go lang. Okay, go. Pagka locals, titignan yung ID, titignan sila, tapos parang pinipicturean pa sila. Ang ganda! Wow!
So beautiful. Para siyang isang malaking park. Wow. So nice here. Sakto pala talaga to. Kasi bala ko nung una, jogging pupuntang Forbidden City. Buti talaga nagre-research tayo. Ano? You always let me know. You always let me go my way. You always let me know. You never let it show my Thank you, Michelle. Bye. Okay, I got tinapay. Hindi ko alam kung ano-ano. Basta, siya. Ako naman, 111. Sabi niya. Oh, siya. Gusto ibenta sa akin lahat. Pero yung isa, lava cake. So, excited ako. Tapos yung isa daw cheese roll. And then yung isa, Napoleon. Nagkaintindihan naman kami. Sana lang tama intindi ko. Let's buy coffee first. And then let's try this in the hotel. Coffee from Starbucks na lang. Ayoko mag-risk na hindi masarap na kape. So, Starbucks na lang. Sarap ng coffee. We got vanilla oat milk latte. Alam mo, wala akong time lagi mag-check ng mga pwede kong itry. Kasi nakaka-pressure sila. Parang minamadali nila lagi. Anong order yan? Tinitingnan ko pang. Kaya ito na lang yung pinaka-familiar na nakita ko and okay na. Sarap! I also got egg bites. Hindi ko alam kung may egg bites ba sa Pilipinas, pero nakita ko sa States, yun yung favorite pala ni Ken sa ni Kaya. Nakakatuwa. And then nakita ko dito, so I bought that too. We're back here in Astoria. And then, katabi, hotel na namin. Try the egg drop. Kalaki naman ng lalagyan. Yum! Date ko na itong hindi ko napakita. 14 yuan. Ang love, sarap ba yun sa'yo? Bacon and egg. Parang scrambled egg lang naman siya. Comment nga kayo kung may ganito sa Pilipinas. Kasi nakita ko lang ito sa States eh. Hindi nila kaya. This is the cheese roll. Parang siyang floss. Hindi to cheese floss. Pero sarap. Parang floss nga. Parang hindi na siya cheese roll. Ang bigat. Jogging. Tas mukbang. Tinapay. Ito yung Napoleon. Hindi ko siya malasahan kasi ang tamis nung isa. Pero masarap. Parang okay din naman. And finally, the lava cake. It's not a lava cake. It's just brownies. Masarap naman pero yung texture, hindi siya lava cake. Hindi siya in-expect ko. The least of my favorites. But in fairness, masarap naman ng mga tinda nila. Busin ko muna yung egg bago ako ulit magtinapay because habang mainit yung egg. Pero ang sarap nito. Ang merienda levels. Di ba yung pinasok namin parang may entrance ng security tas i-check pa isa-isa. Pero konti lang yung pumapasok doon. Parang doon kami nilid ng maps. Pero mayroon palang regular na entrance na walang mga ladaanan na ganun. Though, parang mas maganda nga yung nadaanan namin. Kasi wala masyadong tao. Naalala niyo yung parang mga trees na nakita namin na pinagjogingan namin. Gumanon kasi kami. Dahil nga ginaging namin yung trees. Lahat pala, from our hotel, which is Peace Hotel, dire-diretso lang. Tapos Tiananmen Square na. No, lab. As in, same street lang. Dire-diretso lang pala. Kami kasi, diretso, and then pinaligo kami ng maps. Siguro alam nung maps na magja-jogging kami. So, ang ganda ng ginagingan namin. Tapos, tsaka kami gumanyan. Pero kung lalakad lang kayo towards doon, isang diretso lang. And ayun na. Yeah. That was a nice run. Tsaka, buti, maaga kami tumakbo tsaka nagpunta doon. Dahil lahat ng tao, habang bumabalik kami, lahat papunta na. It's already 9:50. So, around mga 9 o'clock, 8:30, nagpupuntahan na yung mga tao. Kami naman pauwi na kasi nag-jog kami. Para before 8, nagja-jog na kami papunta doon. So, nandun na kami ng 8-ish, mga ganun. So, now, I'm thinking maybe we can go to Shichahai, which is the old town, or Yandai Shi Street, or Qianmen Street, Jingshan Park, pwede din. Or, we should go to Yonghe Temple. Ayun na lang, Yonghe Temple, and then Shichahai for the pag-sunset. Yun yung natin today. Pagpupuntahan natin. Uso rin dito yung mga nagbibihis, tsaka nagme-makeup, yung nagpapabihis yung makeup, kagaya ng ginawa ni Kensen ni Kaya sa Japan. Ang cute, dami nakaganon. Tapos doon sila nagpo-photoshoot sa Tiananmen Square. Actually, may lumapit nga sa akin babae. Habang nag-aantay kami tumawid, sabi niya, kung gusto ko daw magpa-makeup tsaka magbihis.
It is now 12 na. Sakto, 12 o'clock lunch na. Sabi ko, papetiks-petiks ako kanina. Saturday nga pala ngayon may vlog. Pagising ko kasi sinend ni Atake sa akin na nasa na yung vlog, na nasa drive. Pero umalis nga kami agad kasi nag-jogging kami. That pala, din-download ko bago kami umalis. Para nagda-download na siya. And then pagbalik, hindi ko naisip. Anyways, kasi yung mga edits na kailangan ko ipa-edit. Buti na lang pinanood ko kasi ang dami kong kailangan ipa-edit. And then, para ma-upload niya on his end, kasi sabi ko for sure, mahirapan ako i-upload dito. Buti na nga lang nag-download siya kasi nga hindi nga kagandahan yung wifi natin. Si DTV, ready na kanina pa. Ako naman ay maliligo pa lang. But before that, let's try this White Rabbit na milk we got from 7-Eleven. Paano ba to? Oh my God, it smells so good. Hindi ako uminom ng milk. Hindi ako mahilig sa milk. So sana masarap to. Sana lasang White Rabbit na candy lang. Ooh, parang ang sarap nitong haluan ng coffee. Yung Nescafe lang. Bili kaya ako nun. Meron kaya? Yung nasa sachet, tas ibuhos ko dito. Parang ang sarap. Love, it's really good. Kaso hindi na malamig. Balik ko muna sa fridge. It tastes like the candy. Gusto mo inumin? O balik natin sa fridge. Tapos ang ginagawa pa pala namin ngayon, gabi ko, kailangan na namin mag-book for Great Wall. Nabook ko na lahat yung mga Disneyland, yung bullet train. Pero yung Great Wall, ang tagal ko siyang binubook. Kasi nga, gusto ko sariling time namin and sariling, like, ma-explore namin on our own. Kasi meron akong kailangan gawing work while I'm in Great Wall. Tapos at the same time, gusto ko siyang ma-explore ng on our own pace. Gusto kong, kung gusto man namin mag-trek or mag-hike. Kasi parang pwede kang mag-cable car, pwede kang mag-trek. Mga ganun yung mga napapanood ko. And meron ding parang luge. So gusto ko din mag-luge. Kaya yun yung iniisip ko. Baka mamaya kung yung mga tour groups na nasa Klook, yung mga nakabus, shuttle, hindi namin magawa kasi nagmamadali kami. Like, magawa namin yung luge pero hindi na kami makapag-trek. Hindi na namin magagawin yung work ko kasi may time. Mga ganung bagay ba? So yun yung fini-figure out ko. Pagka naman private car, ang mahal sobra. Nasa mga 6,000, 8,000, ganyan. Car lang yon, wala pa yung entrance. Pag yung mga bus, nasa mga 700 lang, 600. So, ang laki ng difference. Kaya tagal kong iniisip. So, ngayon sabi ko kay DTV, mag-research na muna siya para dalawang utak yung gumagana. And then, tsaka kami mag-decide. Pero kailangan ma-book ko na kasi baka mamaya mapagaya pa dun sa Forbidden City na hindi na bigla mabubuk. Talagang maiiyak ako dahil yun yung dahilan ba't kami andito. Last day na namin dito bukas. 10 a.m. yung train namin pa Shanghai sa isang araw. Kaya bukas, gusto ko mag-Great Wall ng morning and until anytime. Pero I think hanggang mga lunch lang naman yun. Parang sobrang dumadami na yung tao daw pahapon. Kaya gusto ko maaga kaming pupunta. And then by lunch, pwede na kaming umalis or bahala na. Parang ganun yung goal ko. So, mag-research siya and ako yung maliligo. It is now 1:30. We are on the way to Yonghe Temple via Didi. Finally, dumating na yung binili ko kahapon na eSIM from Klook. Dumating na siya ngayon bago kami umalis. So, inactivate ni DTV. Sakto yung globe roaming ko until 4 p.m. today. Ibala ko sana mag-roaming ulit ako mamaya hanggang bukas. Kasi tomorrow mag-Great Wall kami para hindi alangan yung connection. Pero buti dumating na yung eSIM and so far, parang nag-work naman siya. And na-download ko na rin yung tamang DD China. And yun yung gamit-gamit namin ngayon para makabook. Yung phone kasi ni DTV, dapat doon ko pinapalagay yung eSIM. Hindi pala pwede. Kasi yun nga pala yung phone na kasama nung line ko. Kakakuha lang namin yan 2-3 months ago. So, naka-lock pa yun sa Globe. Ito kasi open line. Buti na lang. Ito yung iPhone 17 Pro fully given ng Union Bank at ng Mac ba? Hindi Mac eh. Kalimutan na. Power Mac. Kalimutan na agad na nag-sponsor. Ayun. So, buti na lang ito ay open line. Kaya nag-work yung eSIM. Anyways, yun nga. Yung aming Big Sky naman, gumagana naman na siya. Tsaka, very fast mag-respond kapag nagreklamo ako na hindi nag-work. Inaayos agad ng tech team nila. So, kahapon, gumagana. Pero meron lang talaga mga areas na hindi siya nag-work. Kaya, minsan nakakakaba. Hindi siya yung super smooth. Di ba sabi ko sa inyo, lagi ko pinagmamalaki yung Big Sky na kahit sa ang lupa-lupa ko ng mundo, hindi ako binibigo. Kaso, I think ito na. Ito na ang sumira dun sa ano na yon. Hindi ko naman sinisisi si Big Sky because talagang ang daming proseso tsaka kakaibang mga bagay. Oo, mahigpit talaga sila dito sa mga, baka takot talaga silang mapasok ng mga ganyan. Kaya lumalaban naman si Big Sky but it's not as smooth as butter. So yun, kaya para lang may mga backup kami. Yeah, but nag-work naman si Big Sky. This afternoon, yun ang gusto ko sanang puntahan. Yung Yonghe Temple, tapos yung Old Town, Shichahai, yung Old Town nila. Yun yung dalawang gusto ko mapuntahan today. We're here. Opening time. Entrance fee is usually 4 Singapore dollars. But Singapore dollars? Wala kaming ticket. So baka dito na lang kami bibili. Dito lang ata siya nabibili. We'll see.
best to bring your passport. Yan, yun nga yung laging sinasabi. Kapag andito ka sa China, always bring your passport. Kasi usually yun yung titignan sa'yo. Sabi, this is one of the most beautiful Buddhist temple dito sa Beijing. Beautiful and important. Usually yung mga ganito, hindi namin pinupuntahan ng weekends. But wala kaming choice. Weekend talaga bumagsak yung visit namin dito sa Beijing. Kasi ito yung days na nakuha ko sa Mabuhay Miles sa ticket. Kasi libre yung flight namin. I use my miles. So kung ano lang yung merong available na free flight doon. Kaya natapat kami dito ng weekend. Very usually pag mga ganito, weekday kami moving. Yan, maaraw na, umiinit na. Kahit sabi sa weather, cloudy. Ang ganda. Pag mga ganito lang masaya na talaga ako. So presko. We are now here at a random restaurant na nadaanan namin at nahihirapan na kaming umorder. Ayan si ate, tuho na naman ang tuho. Nape-pressure kami pagkat nagmamadali sila. Andyan lang sila kasi. Ano sabi? Spare ribs, small spare ribs. No spicy. Ano spare ribs yun? Yung tinuro niyang small spare ribs. Ano yan? Garlic. Ay, parang masusuka yan. Yan na lang. 你是不要辣椒吗？ Ay, tingnan mo. Ang sinabi, you sleep well like your mom. Okay, sheshe. 加个米碗。 Talagang nakaka-pressure. Ano sila na nagde-decide? One, two. Yun lang yung ano talaga dito. Parang pag-order ka, binabasa mo pa, tinatranslate mo pa. Pero andyan na sila sa tabi mo. Tapos, nakasmile lang. Turo ng tuho. Mape-pressure ka talaga. Hindi maalala ng DTV kung ano in-order niya. So, hindi namin alam kung kanya ba yan o akin. It's not fair. So, ito yung order ni DTV. Sarap na. Ay, sarap na. Ano naman yung order ko? Garlic spare ribs. Nag-chat na sa akin yung driver namin sa Kidwall for tomorrow sa Klook. Nag-i-English siya. So, sana English speaking kasi nakalagay sa Klook Chinese driver. Pero bakit tinatranslate na nga lang. So, WhatsApp siya nag-reach out sa akin. Setting off at 6 a.m. is the optimal time to avoid large crowds. Kasi yun yung binook ko. 7 ata nag-open. Tapos 9 o'clock, dumadating yung mga tour bus. Kung dumating kami ng 7 doon, meron kaming 2 hours. Wala pa yung malalaking crowd. If you haven't purchased tickets, please don't worry. I can also buy them for you on your behalf. And our prices are the same as those online. So yun yung mga nabasa ko sa Klook na. Yung sila na yung bumibili. Okay, we finished eating. So now, our goal is to go to one more location para meron pa kami ibang mapuntahan today. Kasi today lang kami may mga mapupuntahan and then tomorrow, Great Wall tsaka Summer's Place na lang eh. Place ba? Palace? So now, we're gonna go to the old town. Shinsha-hai ba yun? Magbabike kami. Ay, may ano dito, Majungan. Kasi, charot, nasa gitna. Gusto ni Don mag-bike if ma-figure out mo yung bike. Kasi parang lahat naman talaga nag-bike tsaka sobrang daming bike. So hopefully we can figure this out now para magbabike kami papunta doon instead of DD. Dahil alam nyo naman na fantasy ni DTV talaga ang magbike at mag-jog every country we go. And lagi hindi natutupad ang fantasy niya na magbike. Guys, na-unlock na niya after 1 hour of setting up his account. Congratulations and thank you to ChatGPT for helping. Yung green, hindi niya namin ma-unlock kasi hindi pa na-verify yung Alipay niya. Pero sabi ni ChatGPT, pag ganun daw, itry yung blue. Finally, made it. Saya ka? Pagbabike? Ayos lang. Hindi pa rin? Ba yan? Ako naman, kung masasabi ko, medyo nakakatakot. Kasi, sarap magbike, pero nakakatakot na may iwasan. Tapos wala pa akong bell. Tapos biglang may mga tao, may mga sasalubong sa'yo na motor, bike, everything. Medyo nakakatakot. Nakakatakot, pero nagbablog, ano. Nakapag-vlog naman ako. Okay lang. I mean, compared sa other countries na napag-bikan ko, dito ako pinaka natakot. Parang hindi priority ang mga bikers. Ganda, oh. Kung ano man ito.
But, binalik na namin, pero hindi ko alam kung tama yung ginawa namin. Yung kay Don ata tama. Kasi sa kanya, ang chinarge, 399 yuan lang. Sa akin, 715 yuan. So, I don't know why. Mas mahal sa akin. Wala nang bell yung akin, mas mahal pa. Tapos, di rin pala siya basta-basta pwedeng ibalik sa spot kung saan may bikes. Parang, doon namin na ilagay sa spot na merong yellow bike. Hindi siya nag-lock. Tinanong ko nga kay ChatGPT, sabi niya, make sure na ma-ride ended sa app. Kaya nakita namin, umaandar pa rin yung bike. Baka mamaya may kumuha, tapos tuloy-tuloy yung charge sa akin. Kaya nalipat namin siya sa other location, kung saan may other blue. Ayun, eventually, nag-lock naman. Pero hindi pa rin ako super confident na tama yung ginawa. Anyways, we're now walking towards Sanlab, Shenzhen Sorting Center. We're walking towards there. Kakagulo sila dito kasi nagpo-photoshoot sila with the palace. Palace ba ito? Our hotel. It is now 4:30. Uwi muna kami saglit para ma-up ko yung vlog. And then, may mga nagme-message ng kumare. Nasanay kasi sila the past few weeks. Lagi akong 1 p.m. nag-upload eh. Pero normally, di ba 7 ako? Sabi ko mag-7 ako today para hindi kami nagmamadali ni Atake. But, if matapos ko ngayon, 5, i-upload ko na ng 6. O, di ba? Mahaga pa rin ng konti. And then, siguro labas na lang kami later again. Pupunta kaming Miniso at bibiling ko yung mga pinapabili ni Trian para sa kanya and sa kids. Kasi baka mamaya, I'm sure naman meron ding Miniso land sa Shanghai. But, just in case, para safe na yung mga gusto nilang ipabili. Kasi nagbilog-bilog na dun sa mga sinend kong pictures. 6:44 and we are back here at Hefu Noodles. Nakakatawa si DTV. Paulit-ulit niyang sinasabi. Every time na nakakita kami ng noodles. Grabe, ang sarap talaga ng noodles. Sukulit ng noodles na yun, yung kanain daw namin kahapon. Parang talagang pinagnanasahan niya buong araw. Totoo naman, sobrang sarap. Usually, di ba, hindi na kami nagde-dinner. Kahapon, hindi kami nag-dinner. Baka ngayon na kaya mag-dinner. So, here we are. Tinapos ko lang i-upload yung vlog kasi medyo natagalan ako dahil kailangan ko pang mag-tag ng mga products. But we are finally out again and we're eating here without the stress. As in, regular kain. Smooth na ang aming pag-order. Anong in-order mo? Nagbago ka? Ako yun pa rin, yung tomato with cheese and sliced beef. Kasi ang sarap naman talaga ng cheese. And then after this, we're gonna go to Miniso. It's already 7 o'clock. And manuwalag pa. Gusto ko kasi i-try yung video nito pag madilim. Maya-maya pa siguro baka 8 pa didilim. Ano? You wanna go there? Sa Lining? Okay, punta na muna tayo sa Miniso Land. Pero hindi ko na kayo isasama kasi baka puro yun na naman ang mailaman ng vlog ko na to. Kaya magfo-focus ako ng shopping. Okay, it's now 7:50 and we are done shopping. Nakakatawa kasi nagtatawanan sila. Ay, ang ganda ng lighting kahit madilim. Ganda nung camera, no? Ganda. Love it. Tawan-tawa sila kasi ang dami kong binili. Parang first time nilang tapos nag-uusap sila, parang tinatawanan siya nung katabi na parang sa kanya natapat. O ewan ko kung invento lang namin yun. Tapos nung finally natapos na, sabi niya, okay, bye-bye. Tapos naubo pa siya. Parang gusto na niya kaming makaalis. Nakakaloka. Pak lang yun. Hindi pa nagwo-work yung internet ko. Yung data ko ng eSIM galing sa Klook. So, hindi ako makapagbayad, no? Dahil walang signal. Kaya si DTV nagbayad. Yung Big Sky naman ang nag-work for today's video. So, uwi na tayo kasi maaga kami pipick upin tomorrow for our Great Wall ganap. 6 a.m. kami pipick upin. So, para makapahinga na kami ng maaga. Wow, ano? Digital Experience Hall of Chinese Civilization. Sabi, kanino kaya ako magjo-join ngayong gabi?
啊，也很好的，提莫起红狗啊，你看红狗，他那里啊，还是比。 These two, both from 7-Eleven. Grabe talaga yung glow na nabibigay ng Biodance. Can you see? Saan nakita niyo? I did not put anything pa. Basta after the Biodance, sunscreen, nag-spray lang ako ng mist. And then my sunscreen. And then after absorb yung sunscreen na yun, ganyan yung it's very glowy. I have a really bad breakouts the past 2 weeks na dati. No, wala pa naman 2 weeks, but more than 1 week na. Dami kong mga cystic acne. Malalaki. Anyways, without that, maganda pa rin ang glow. I wore it last night before sleeping para naman kahit na mapimple ako, pagising, at least glowy naman yung skin ko. And because I need to take photos for the Xiaomi phone today in the Great Wall. I'm so excited! Off the Great Wall of China. Alam mo, hindi ako nakatulog. Totoo, hindi na. It's now 5:51. Baka masiyahin itong ating friend eh. Alright, my friend, looking forward to your arrival. 6 o'clock ang pick up namin, pero dumating siya ng mga 5:45. Dito na daw siya sa lobby. Buti na lang din maaga nagising tong si DTV kasi 5:30 pa lang ako nag-alarm eh. So si Don, before 5, gising na. Kaya nag-prepare na rin ako. Total, hindi rin naman ako natutulog. Ayan na ba si my friend? Hi! Good morning! Masayahin siya. Let's go! I'm so excited! Tapos pagdating ko sa kanya nga. Thank you! Wow! Yeah. Okay, we're here. It's now mga 7:30. This is our ticket. Sila na yung bumili. Habang nasa biyahe kami, binili na niya. And then, mamaya ako i-chika kasi ang daldal niya eh. Chumchika pa rin siya. Hindi kami nakatulog sa biyahe kasi kumuda siya ng kumuda through the translator. Nagbibigay siya ng mga history and everything. But we start our walk here and then we'll see. Ayan, ang saya niya. So, ang tagal namin nagte-decide kung di ba kami kwento ko sa inyo, hirap na hirap akong mag-book. Kasi hindi ko alam kung anong pinaka-best way na pwedeng i-book, di ba? Ay, hindi ako nakapag-book agad sa Klook. Kasi gusto namin mag-trek. Parang exercise yung gusto namin at the same time mag-akit na sa Great Wall, no? So, nag-research ako. Dami ko lang napanood sa YouTube, sa TikTok, ganyan. Hindi ko alam kung anong best way. Kaya sabi ko, okay, finally, private na lang yung ibubook namin. Tapos tatanong na lang namin sa driver kung ano ba ang best way. First time ata yung narinig na ganito yung request ng guest. Kaya hirap na hirap siyang magbigay sa amin ng suggestion. So parang ang normal kasi pala is aakyat ka using the cable car and then bababa ka using the cable car also. Yung ginagawa ng mga tao. Ngayon pa nga lang hingal na ako. Sabi namin, gusto namin mag-hike pa akyat. Tapos pababa na lang kami yung parang luge. Tapos ilang beses niya ina-explain, sabi, kakailangan nyo ng energy, ganyan-ganyan. Hindi namin masyadong maintindihan. Parang gusto namin sabihin, may energy naman kami. Yung pala, finally, to cut the long story short, yung hike is like, ilang hours na, 1 hour, going up. Pero bukod pa yun sa yung pag nasa Great Wall ka na mismo. Parang papunta pa lang sa Great Wall. Yung parang siguro, oo, simula dun sa balong 2 hours. Basta in total, magiging 2 hours. Tapos paakyat. Tapos, ganito lang naman yung view. Yung parang, kalsada, tsaka forest, ganyan. Hindi siya yung Great Wall na scenic, Tapos pagdating mo dun sa Great Wall, 1 to 2 hours ka pa maglalakad dun. Teka lang. Lagi niya sinasabi sa amin na yung mga guests daw, laging dito nagbe-breakfast sa Subway for coffee and bread. But nag-coffee ako kanina, diba? Tapos may baon akong tinapay. Oh, there it is! Ayun siya, nakikita niyo ba? Yun. I'm so excited. Anyway, so yun nga. So sabi namin, hindi, talagang pinilit namin ni Don. Hindi, kami, mag-hike ko. Gusto namin mag-exercise. Tapos tumatawa siya. Tapos finally, nag-research na lang din si Don. Tapos ang ending, sabi namin, sige na nga, magki-cable car na kami paakyat. Tapos doon na lang nga kami sa taas mag-exercise.
mag-hike-hike, mag-take our time dun sa taas. Tapos yun, parang matuwa siya, parang na-relieve siya na finally, nakinig din sa akin itong mga to. Tapos yun nga, buti na nga lang nakinig kami kasi saan pa tayo punta, kuya? Bibili pa yun. Ay, makaakala niya nag-okay ako. No. It's okay, no? No coffee, no. Finish. Okay. Sorry. So we are here at Mutanyu. So Mutanyu and Badaling. Yan yung mga common na makikita nyo sa Klook. Badaling is mostly for mga locals daw. Yun yung pinaka-crowded kasi yun yung pinaka-easy access na pwedeng puntahan from Beijing. Mutanyu is the better option daw. Yun yung nakalagay lagi sa mga researches ko tsaka sa Klook. Tapos yun din yung sinabi niya. Meron pang isa yung letter J. Basta yung isa pa. Yun daw yung pinaka-the best talaga. But, hindi na daw siya part ng Beijing. Nasa Chengdu na. Kaya labas na siya ng Beijing. Pero yun daw talaga ang the best. Titigil na ako sa pagkuda kasi hinihingal na ako. Yung mga napanood ko sa vlog, sobrang daming tao na dito. Panood ko kina JM Bangkicho. Dami ng tao dito kasi siguro tanghali na. Mga 9 daw kasi dumadating. Although private din yun eh. Yung niya, tour niya na yun. Pero baka tinanghali na sila. Or baka summer yun. So ngayon, it's just 7:24 and medyo konti pa lang. Falling to pieces in my room. Are you coming over? That's cool. I could use a little something to do. We could go outside, take a little ride if you want to. That's cool. I did what I was supposed to. There's nothing left for me to do. So now I'm poking out my head through open windows. 'Cause that's what I feel like. Sobrang ganda. Hindi ako maka-move on. Nahirapan ako magtrabaho. Kailangan ko mag-take ng photos habang wala pang tao. Pero na-amaze ako. Sobrang ganda kasi walang tao. I mean, sobrang perfect nung nandito ka sa opening. Opening kasi 7:30. Before 7:30, nandito na kami, diba? So, wala pang mga tao. Kasi ngayon pa nga lang, ingi-ingi na ng mga ibang lahi. Pa-isa-isa lang sila. 3 nga lang to eh. Tapos very madaldal and maingay sila. Ako kasi, nagkaka-migraine ako pag sobrang maingay. Parang na-overstimulate ako. So, if ganun ka din, imagine pag sobrang dami na nila. Di ba kaya hindi mo ma-enjoy? Kaya if you want yung lesser crowds talaga, sacrifice nyo na yung sleep. Come here very early. And go with a private car. Kasi yung mga bus, 9 a.m. Okay, bye. Kasi paakit na to. Yan no, tamo si ate. Isa lang siya, pero ang ingay niya. Oh my God, what is this? We now reached tower number, what, 4? Di ba sabi mo 3 yun? 2? Ganun. So pag ganun pa, siguro yun pa yung hindi na natin nakikita na sa fog. It's the best decision talaga to wear workout clothes to enjoy the Great Wall. Pero kung ang gusto nyo lang naman is mag-photoshoot dito, then go ahead at mag-outfit kayo. I would also do that. The younger me would also do that. Pero if you want to just be comfortable and enjoy the views without a crowd, wear workout clothes. Kasi tingnan mo dito, walang katao-tao. Nandun silang lahat. Because we hiked the wall. It's so beautiful. Imagine kung meron pa yung mga cherry blossoms. Ang ganda siguro dito. But yeah, I'm so happy. Uy, love, happy ka ba? Oo. I'm so happy kasi dream namin to ni Alfred. If you're watching, Bess, I'm here. I made it for you. Dream namin to. Pero ang gusto niyang pumunta dito, winter. Gusto niya yung nakamakapal daw siyang coat. Tapos i-hike daw namin yung Great Wall. Grabe din siguro pag sobrang lamig tsaka pag sobrang init, no? Kaya perfect nga naman talaga. Pag mga March, I think it's gonna be very nice weather, but I think it's also gonna be super crowded unless you go ng weekday. Ito naman, saktong-sakto lang yung weather. Yan, naka-jacket pa nga ako. Pero medyo pinapawisan na ako. Mas maganda pa siguro ito pag weekday kasi sigurado walang tao. Pero maaga pa kasi 8:30 pa lang. 9 o'clock dadating yung mga tour bus. Kaya mamaya sobrang dadaming tao. Want me to say something? I come up with nothing. Maybe we can talk until we figure out a topic. Been so long in my head, caught up in my feelings. I
That was so fun, pero ang sakit ng braso ko kasi kailangan mo talaga i-push ng mabuti. Hindi, yung sa luge kasi di ba dalawang hands magkahiwalay, parang ganyan, parang sa bike. Ito nasa gitna, parang manibela. So, Nakabaloktot yung legs mo doon. oo, tapos yung legs doon nakabaluktot. Dito talaga naka-super stretch yung legs. Tapos naka-straight kang ganun the whole time. Si Don naman ang sumakit sa kanya hips. Sa akin yung braso. Hindi kami napagod at nasaktan ng katawan sa pag-akit sa Great Wall. Sa slide pa, sa tubogan ng hips, kailangan mag-stretching ng mga quarantine. But we are done. I'm so happy. Yan, tingnan mo. Anong oras na? It's already 9:30 and nagdadatingan na yung mga malalaking crowd. Mostly papunta dun sa taas kasi dun sila sasakay sa ganun, no? Mostly yung mga package, ganun. Sa gondola sila sasakay. And then when you come down here, yan, may mga coffee. Ang alam ko may mga kainan pa doon. Nakita ko lang sa vlog nila ng tao. Pero dalaw namin tignan. So now, baba na tayo. Ayan na guys, look. So, bandami. Di ba kanina na naglalakad kami dyan? Kami lang. Medyo mas mahal lang talaga. Ang laki ng difference. Iba yun yung sinasabi ko sa inyo. Kaya hirap na hirap ako mamili. Kasi ang laki ng difference. Pagka private, 6,000 ang minimum na nakita kong pinakamura. Private car. Pero kung madami kayo, kunwari, 4 kayo. O, 4 yung kasya sa isang pinakamaliit na car. O, sulit na. Pero kung gusto mo magtipid, 600, 700, ayan, yung mga shuttle bus na ganyan. Pero if ma-figure out nyo rin naman na meron kayong mahanap na shuttle bus na papunta dito ng maaga, then pwede din. Yun kasi hindi ko na ma-figure out. Yun nga yung hinahanap ko, baka merong bus na papunta dito, tapos maaga yung oras namin. Pero hindi ko mahanap. So anyway, yay! I'm so happy kasi successful yung plano namin. Yung iniisip ko na plano, yun talaga yung nangyari. And I'm very happy. Nakuha ko din yung mga photos na kailangan kukunin for my work. So, ang saya ko talaga. Parang kahit saan ka magpunta, no, kailangan talaga maaga ka. Oo. Tama sa may Troy V. Kahit sa Tayabi Fountain. Kaya ang pinili kong tour, pwedeng Summer Palace or Ming Tombs. Pag Summer Palace daw, medyo mas mura pa. Pinili ko na yung dalawa. Yung parang hindi kami nagmamadali. 9 hours. Pinagpilian ko 8 hours siya 9 hours. Ayun, 9 hours na lang. Tapos sabi ko, gaano ba kalaki at katagal dapat sa Summer Palace? Sabi niya, napakalaki daw talaga nun. Mas malaki daw sa Forbidden City. Kung isang area lang daw iikutin, more than an hour. Eh, maraming areas ata. Kaya, punta na tayo. There's also souvenir shop here. Ang ganda, oh. Taglamig lang kung magaganyan ka dun sa taas. Princess Sarah. Ooh, is this Mahjong? Oh, ano ba for Pops? Hi, Daddy. What is this, chess? Tama, is this chess? Ano yung abacus? Ganyan ang mga hilig ni Mami. Kaya sobrang dami namin ganyan sa bahay na kung ano-ano from all of her travels. Let's go na. Hanapin na natin. Nakita na pala namin siya. Hindi lang namin alam paano siya tatawagin. My friend. Zen. Z-H-E-N. Meron kaming random stop. Pinipilit niya kami na i-experience daw to. Yan, para daw ma-vlog ko. This is one of the places na sana daw i-visit mo while you're here in the mountain. This is the tea house. Hindi kami mahilig ni DTV sa tea, kaya ayaw sana namin. Pero parang ini-insist niya na ma-experience daw namin yung culture. Eh, libre naman daw. Wow, ayan o. Oh, ang ganda. Oh. If mahilig ka sa mga matcha, oh. Tea room daw is here. Papatikimin daw kami. Oh, that looks so good. Eh, hindi naman kami mati. Pero, umiinom naman ako ng mga loose tea leaves. Hindi ko lang siya preference. Pero, minsan may times na gusto ko naman. So, itry na natin. Libre naman daw. Dito kami sa libre. We will drink for 5 different kinds of tea. 5 different kinds. Okay. Flower and some oolong tea. Oolong. So this is our oolong ginseng oolong tea. Use ginseng powder. It's good. Ah, more louder. Parang pag kumakain mo ng noodles. Sarap. Yeah. It's good. After you drink, you will feel sweet. Sweet, yeah, that's what he's saying, And yeah. No sugar. Chinese tea, no sugar and no milk. You can drink 1 more cup. So, pag nalunok mo na, tumatamis yung bibig mo sa throat. Yeah. Yun yung sinasabi sa akin ni Don, tapos biglang sinabi niya, ganun nga siya yung aftertaste na, but no sugar. For checking the water of temperature. So that means if water over 80 degrees, it's a rose fragrance. So Chinese lychee tea, Chinese any tea, we don't like the add sugar. Skin. Skin. Yeah.
To remove the acne? Make clear skin? Aging Oh. spots, wrinkles for the T-rose. This one, this Yeah, one. yes. Oh, okay. Laklaki natin. Yeah, Dapat after yata you gawin tayo. eating, if you eat Beijing duck, Nakaka 3 out of 3 ka na. if you eat Beijing duck 2 months oil, Yes. after eating, we should drink the tea for cleaner. Ganbei. Ganbei, yes. Ganbei. Yeah, ganbei, that's me, cheers. Ang gaganda, love. Tingnan mo, ang cute nito. Oh. Tsaka yun. Ang daming maganda. We bought 4. And then we got 1 free. Magkano yan, love? 13,000 pesos. Ayan, 13,000 pesos for tea. don't want the meat. So this is the PP boy present inside. Oh, thank You got you. the information card to show you how to use the PP Okay. boiling water. Oh, okay. This a new one cannot work. Oh, okay. Thank you so much. Thank you very much. Nagpabudol kami. But at least, healthy budol. Very good. Oh, nanggaling mo ha. Mayroon kang mahusay ka. Ang sinasabi ng wag nang dumaan sa mga ganito, mapubudol talaga tayo. Hindi pa tayo tea drinkers nito ha. Pero parang, ang galing kasi. Pero totoo naman kasi, no? Wala namang no lies naman talaga. Pinaetikin niya sa atin, ito yun ha. Baka Lipton Ice dito. Yung mga tsaan naman talaga sa China, no? Kasi yun din yung pinapainom namin kay daddy na binigay sa amin ni tita. Kaya, ang sarap sana mamili, kaso mahal. Yan pala yung tsaa. What is the name of this tea house? Para natin i-share sa kumaris. Ayun, may mga tea nga sila ganun. O, diba? Ganito na yung mga pinagkakagastusan natin ngayon. Mga tsaa na. Hindi naman kami tea drinker. Tapos sunod, Jade naman. Libre na lang yun sa bibingkahan eh. Anong bibingkahan? Sa amin. Pagka bumili ka ng... Libre tsaa? Libre tsaa. Kahit gano'ng karami gusto mo. Dito ay parang ginto pala yung tsaa. Pero in-expect ko talaga na maging mahal siya. Yung mga galing talaga dito sa mountains of China na tea. Anyway, ang binili namin, gustong-gusto ni Don yung ulong. Ang galing talaga. Nakainom naman ako ng mga ulong tea. Pero first time kong mainom yung, pag inom mo, pag lunok mo, biglang tatamis yung buong bibig mo. Tsaka yung throat mo. Oo, ang galing. Which is actually very good for memory. Kasi ulong with ginseng siya. And for energy, for memory, ganyan. So, gustong-gusto ni Don kasi gusto niya yung benefits, pero gusto din niya yung lasa. And binilang ko rin ng isa si Mami. Sana hindi niya mapanood. Pero feeling namin, nagkaka-problem siya sa memory. Energy, wala siyang problema. Pero sa memory, parang, yeah, kaya binilang ko siya nun. Tapos bumili kami ng pu'er. Yun daw talaga yung binibili ng lahat. Yun din yung dinadayo daw talaga kasi it's very good for immunity and pampababa ng mga cholesterol, ganyan. Mas maganda daw siyang inumin after. Mga Pilipino, puro high blood kasi. Dinadayo daw talaga ng mga Filipino yun para bilhin dyan. Because, yun nga, baka mahilig kumain kasi tayo ng mga lechon kawali and then. So, binili ko yun para iinumin after meals. And then, binili ko yung lychee kasi good for skin. Pag bumili ka kasi ng 4 na maliit, bibigyan ka ng 1 libre. So, we got 2 pu'er. Kasi bibigyan din ni Don yung daddy niya. 2 ginseng, tsaka ito yung for the beautiful skin. Ayan. It was a good experience. At saka ang sarap talaga. Again, hindi kami tea drinker, pero lahat ng inom namin napakasarap. Walang kapait-pait kahit konti. Without sugar pa yun. Okay, another stop. Hindi na talaga dapat tayo bibili ha. Ito naman, Jade Exhibition. Hello. Hello. Ni hao. Welcome to our Jade Factory. Where are you from? Philippines. Philippines. Yes. Okay. So beautiful. The bigger one. Wow. Yeah. This is for the smaller part. We can do a brief introduction. Inside, Wow. there have a big part for the shopping place. Oh. Yes, we love the jade. Yeah. But you see, almost the time we wear the jade on the left hand. Left hand, yeah. You know why? Why? Left Heart, hand to near the heart, yeah. Near the heart. Our blood circulation from the left and right Wow, side. yeah. So the heart jade making the jewelry much more prettier. But you can see like this 2 piece, you use that to do the sketching, nothing happened. But you use this one, Ooh. easy to sketch now. So the heart jade for the daily life you wear it. Picture is the son of the dragon. In the legend story, this guy. Ito na ang budulan. Wow. Oh yeah, this A lot one. of the people, the family doing the business, they like display picture. Okay, we are done here.
Hindi kami nabudol. Ang mahal. Ang ganda pero grabe sa mahal. Nakaka-amaze. National Stone Place. Thank you so much. Thank you. Siguro kung hindi kami gumastos ng ganong kalaki sa tsaa, baka nabudol ako sa loob. Because mahilig ako sa mga jade na ganyan. Kaso lang, ang dami ko na yun namang mga ganyan kasi. Kaya napigilan ko yung self ko. Very nice, very nice. Yeah, very good. Thank you so much. Suggest ng mga pwede naming daanan kasi maaga pa naman daw. So now we go to Summer Palace, Summer Place. Yes? Okay. Summer Palace, okay. Yun lang din maganda sa pag-private ganap. Kasi pwede kang idaan sa mga side quest. Kung interested ka, wala namang pilitan. Nakakatawa siya kasi ang dal-dal niya. Pero hindi siya mamang mag-English. Ang dami niyang gustong chika. Effort na effort yan siya mag-explain. Ano namang in-explain. Jade in China is certainly something rarely seen in other countries. And in China, it is also considered... Yung China Olympics daw, yun, iba-ibang kinds of jade, yung iba-ibang metals. First, second, and third, ganon love. Lahat yun jade, pero iba-ibang kind. Yung mas soft, yun yung mas mahal, kasi mas delicate, or baliktad, mas mahal yung mas matigas. So, pwede mong gamitin everyday, tas never talaga siyang makakagas. Yung soft hindi daw ginagamit na wearable. Tama. Ayun, dami natin natutunan for today's video sa mga about Chinese tea culture and real jade. Kung medyo nakapunta ako dun sa jade na yun ng mga 5-8 years ago, yung mga addict na addict ako sa mga paggagwasha at saka pag-jade roller, I'm sure ang dami kong napagbibili. Pero ang dami ko na yun kasing mga gwasha and jade roller na pinagbibili sa other travels. Hindi na ako nagpabudol dun. Hindi ko naman alam ang difference. At saka tamad ko rin naman mag-ganyan. We are now here at the Summer Palace. It's 30, tama? I love 30. 30 yuan each ang ticket. Group ticket. Tulog lang kami sa biyahe. Parang mga 1 hour din bago makarating dito. 1 hour din ba? Or baka less. But anyway, this is very, very, very big daw. So let's go explore it. But first, hanap tayo ng toilet kasi ingihina ako. Dahil sa dami ng tsaa na ininom natin. Okay, we found a snack place. Kain muna tayo. Ayan, ganyan. Fried rice, noodles, and beef cheese roll. And chestnut cake. Kain muna tayo bago tayo umikot because it's already 1 o'clock. And may posting din ako na nakaschedule ng 1. So, parang nakaupo na while I'm doing my work. Guys, it's now 2 o'clock and parang naglakad lang kami ni DTV ng konti. And then we decided na hindi na lang kami magsistay na dito at magtatagal pa. Kasi unang-una, gulo na. Sobrang daming tao. Maybe because it's a Sunday. I think madami naman talaga lagi ang tao dito pag pahapon na daw. Lagi ko naman nababasa. Pero extra dami pag weekend, syempre. So, hindi na namin kaya. Parang okay na kami sa naging experience namin kanina sa Great Wall, dun sa Tobo, Ganing. And dito, okay na. Maganda naman siya. Parang ang sarap na mag-jogging dito eh. Dun sa park. Dun sa part na mga puno-puno. Ganyan na, grupo-grupo, mainit, tapos ang ingay, magulo. So, hindi na namin matolerate yung ganun. Mga gulo and yung may mga nambabangga na, tapos nagsisigawan, yung mga ganun. Kaya, uwi na kami. Okay na, nakita na namin. Hindi ko alam kung nakita na namin ang dapat makita dito sa Summer Palace. Kasi ang dami ko nakita ng mga TikTok na this is one of the nicest place they've been to in Beijing. A must visit, ganyan. Pero so far, hindi naman for us. Masarap siyang tambayan na park. Kung tahimik, pataimtim. Pero yun nga, very crowded and very noisy, loud. So, kung hindi nyo matolerate yung ganun, baka hindi nyo rin ma-enjoy. Pero kung naka-ano kayo yung mga outfit, mga dress, kaya gusto nyo mag-photoshoot, feeling ko marami kayong corners dito na mapapag... Oo, kaso mag-sakripisyo ka. Marami kayong corners na mapapag-picturean. Actually, marami dito eh, na mga yung mga maleta pa sila. Dala nila yung mga outfit nila ng mga dress nila kasi parang magandang gawa ng reels, ganon. It's nice to see, but hindi na kami para magtagal pa dito. Pwede din kayong sumakay dun sa mga boat
Baka mas ma-enjoy nyo kasi iikutin ganyan yung lake. And also, yan, yung mga ganyan, pwede kayo mag-hike, tumambay sa park, hanap kayo ng magandang spot. Tapos, ang maganda din na hindi namin ginawa, na isasuggest ko sa inyo, magdala kayo ng food. Feeling ko naman pwede, no? Tapos, hanap kayo ng spot and then chill with your baon na picnic food. Ganyan. Baka alcohol hindi pwede, pero snacks. Sana nga, kung alam ko lang, dapat nagpa-dive to na lang kami sa McDo. Tapos, pumesto kami somewhere. Dito. Ayan na, medyo mataimtim na dito. Tsaka dun sa kanina namin pinanggalingan around the lake. Sarap ng tumambay. I think it's really, really nice if it's not crowded. But if ganun kagulo, hindi mo ma-appreciate kasi ang gulo talaga tsaka maingay. Kasi nagsisigawan sila. Yun lang naman ang masasabi ko, kaya pupunta kayo maagang-maaga or weekday kung hindi nyo kaya ng maaga. Pero masayang-masaya na ako sa experience namin sa Great Wall kanina. Ay no, very nice. Oh. It's very, very nice naman. Para ka talagang nasa fairy tale. Pwede ka talagang gumawa dito ng mga reels, ng mga eme-eme. Kung gusto mo man. Yung mga tumatawid-tawid ka dyan sa bridge. Arte-arte. Ay, ang ganda, oh. This place is very, 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 very huge. Maraming mga entrance and exit. Mas malaki daw to sa Forbidden City. Yan, pwede kayo sumakay dyan. Yan ang aking masasabi. Kami naman ay lalabas na and uuwi na because maaga rin tayo tomorrow. So, mas magandang nandun na kami. Chill, relax na, makapag-ayos na ng gamit para hindi kami pagod na naman later and tomorrow. Kasi ilang araw na kami puyat. Simula na dumating kami, puyat kami. O, diba? Dito na lang talaga kami nag-enjoy. Sa part na to. Yeah, dito sa earlier part. North, anong entrance pinasok natin? North Auspicious ba? Tama ba ako? Yun. So, entrance na yun. If bet nyo yung ganyan na vibe, yan. Dito medyo mataimtim. As yung buong yun, yung nilakad natin kanina. Very, very nice. Dito nag-enjoy kami ni DTV. Kung babalik man kami, mag-jogging kami dito sa part na to, and then magbabaon ng food, hanap ng spot, and then dun tatatambay. Yun ang, I think, the best way to enjoy the Summer Palace. Diba pala kami lalabas? Kasi baka mag-CR pa si DTV, so tambay daw muna kami. Bago umalis and bumiyahe. But look, this is what I'm trying to say. Ayan o. Pwede kayong tumambay here sa tabi ng ilog. Very calm, very nice to tambay. Yeah, have your snacks here. Yung mga tao na nandun kumakain ng ice cream. Ibaon silang mga fruits, ganyan. Hello! Ay, walang kumakabay sa akin. It is now 5 p.m. Actually, wala pa atong 5. Siguro mga 4:45. Dumating kami dito ng T20. And hanggang 3 o'clock nga lang pala yung tour namin. Kasi 9 hours nga pala. Hindi ko alam kung bakit ba isip-isip ko 6 p.m. ang tapos ng 9 hours. Kasi 6 kami nag-start. So parang 6 to 6 iniisip ko. 12 hours nga pala. So anyway, dapat by 3 p.m. andito na kami para sa 9 hours. But then, late kami dumating. Pero sabi ni my friend, he's really nice. Sabi niya, hindi na daw niya kami i-charge kasi naging friend naman daw niya kami. Kaya, okay lang daw. And even gave us a souvenir na magnet. Kakatuwa. Pagod na ako. Parang nung nandun na kami sa car after summer place, bumabagsak na, nagka-crash na ako. So, pagod na ako. Pagkarami yung tea, dapat mag-tea ikaw. Ayoko sanang lumabas pa. Gusto ko sana pag-uwi, maligo na agad. Tapos humiga, matulog. And then mag-ayos na ako ng gamit. Kasi parang sayang nga rin naman yung araw. So lalabas kami now for dinner. And may bibili na naman kami sa Miniso para kay Nini. Tsaka yung Huawei ni ate. Parang naging personal shopper na kami mga kapatid ko. So nag-ano na lang ako, freshen up na lang muna. Kasi gustong-gusto ko nang tanggalin yung suot ko kanina dahil parang feeling ko ang dumi-dumi na. Dahil kung saan-saan tayo nag-uupo, naggagapang and everything. Kaya yun, nag-freshen up lang ako and then changed into fresh set of clothes. So now, it's 5 p.m. We're gonna have early dinner kasi hindi naman masyadong masarap at maganda ang kinain natin kanina. Magbabike tayo. Yay, magbabike daw kami. Akala ko magbabike. Magmamakdo kami. Yun pala. Yay, magmamakdo kami. Kasi dapat mag-high dilaw kami now. Pero na-realize ko parang everyday kami naka-noodles. So, gusto ko munang kumain ng basura. Na-miss ko nang kumain ng junk food. Ay, dapat pag-as kumain ng McDonald's, inom na tayo ng tea. And then after, we're gonna walk around a little, buy yung mga pinapabili sa amin, and then pack.
I-end ko na yun yung vlog na to. Isang buong vlog to na Beijing kasi tomorrow maaga naman tayong babiyahe papuntang Shanghai. O, dahil pa sanang pwedeng gawin kung bata-bata pa kami kung kaya natin. Or pwedeng hindi na kami magpababa sa hotel eh. Pwedeng diretso na sa other. Si my friend, ang dami nga niyang sinasuggest sa amin. Dahil feeling niya ang aga pa na yung pwedeng gawin. Pwede kasing ibaba niya kami sa marami pang places kasi nga 3 o'clock pa lang. Dami pa namin pwedeng puntahan. Dami niya pang sinasuggest na niya pwedeng gawin. But then sabi namin, no, we want to go home na because we're really tired. Sabi niya, mag-bike around pa daw kami. Pwede pa naman. Gusto nga din ni Don mag-bike around pa. Sabi ko, okay lang sa akin. Basta hindi na mga malayo. O dito na lang sa area. Buti na lang, sobrang lapit lang talaga namin. Kaya, na lang tayo sa APM Mall again. Nabulilias yung ating McDo. Pero okay lang naman. Look, it's so nice. It's iridescent. Okay, we found a place to eat na walang pila. Halos lahat ng mga hindi namin naiintindihan, yun yung mahahaba yung mga pila at mga Chinese. Eh, ayaw na namin mag-risk ng mag-experiment. Baka mamaya hindi naman masarap for us. Hindi naman kami masyadong mahilig sa kakaiba. Okay. Grilled chicken, volcanic chicken wings, rice, okra, and yan. Alam niyo na yan. Sarap. Sarap na okra. Baka kaya volcano. Para mapapa-erupt yung lalamunan. Guys, we are back home. Namasyal pa kami pero hindi na ako nag-vlog kasi hindi ko alam na mamamasyal kami. Akala ko like lakad-lakad lang. So, nagtuloy-tuloy na kaming mamasyal at pumasok sa mga shops. It's now 7:30 and we're back home. Maliligo and mag-e-empake na kami. And the end ko na yung vlog. Quick haul. Ito lang. Binalikan lang namin sa Miniso yung mga pinapabili ni Nini Coracha. So, nagpabili ulit siya ng... Hindi ko naman na-i-haul yung mga nakaraan, pero eto ngayon, i-haul ko bago ko i-end. Yung Jenny na medyas. And then this one is for Kenzie, yung Enhypen. May mga nabili na yun ako ng isang araw na yung mga Enhypen and Jenny na merch. Tapos nagpabili ulit si Nini ng Fogler. Binila namin siya ng ganito sa Japan. Si SpongeBob tsaka si Patrick. Kaso nawala yung, kung napanood niyo yung Coachella vlog, nawala yung shorts ni SpongeBob nung nasa LA kami. So sobrang sad niya. Kaya sabi niya, bilhin na lang daw ulit ng bago kasi hindi daw talaga niya kaya makita si SpongeBob without pants. So yan, gatas. And then, si Diti binigyan pumasok dito sa Banana Inn kasi naghanap siya ng damit. Ako tuloy ang may nabili. Ayan o, parang ang ganda na bra. Ayan. I got it in black. And, ayan, yung skin tone. Tapos sabi naglalakad kami. Ang daming magaganda. Kaso sobrang mahal. Bibili sana ako ng mga pantulog. Pero ang mahal. Nasa 2,000, 3,000. Sale pa yun. Sabi naglalakad kami sa loob ng Nike. May lumapit sa akin European. Sabi niya, saan ko daw nahanap tong store na to? Kasi ilang araw na daw niyang hinahanap. Tinuro ko. Sabi ko, is this a good store? Sabi niya, yes, very nice store. So yeah, maganda yung mga basics nila. Tsaka mga underwear. Ito bang binili natin? I got another Hello Kitty for me, ang ganda. Kasi kami yung likod from Miniso. Tapos, hindi ko na ipapakita yung iba kasi pasalubong ko. Iba ka mapanood na nila. Ayun, yung mga binili ko today, yung mga pinagbibili ko kahapon, doon na naka-impake na. Pagod na ako, grabe. Kasi nga puyat ako. Tapos, pagod na talaga ako. Ngayon, nagka-crash yung katawan ko from the Great Wall Adventure and the puyat. I think I'm gonna end the vlog here. And then start a new vlog tomorrow for our adventure to Shanghai. I hope you guys enjoyed and I'll see you in Shanghai. Bye!